Magandang gabi mga kapuso. Okay, muli, pag-aralan po natin yung video na yan. Ayan, padala po na sa nating kapito. Ayan. Okay, Roger, ano ba yung ano mo dyan? Point of view. Kaya nilagyan natin ang caption, Hatol, Kabola. Okay, para sa akin yung aking point of view rito ha. Hindi ko sinasabing 100% tama ako. Kung ano lang po yung aking nakikita at pananaw. Okay, mapapansin po ninyo yan yung opensa, di ba? Yung opensa, pumasok sa seeded area, bigla na lang bumagsak. Ngayon, para sa akin, kasi may bantay yung number 6, dapat dito tinawagan ng blocking foul. Bakit? Yung number 6 wala po sa legal guarding position. Bagamat ang depensa, ang talagang pinaka-position ng depensa, yung cylinder niya, facing to the opponent. Diba, nakaharap sa depensa, tama naman. Okay, hindi man nakataas yung kamay niya, nakababa, okay lang. Both feet on the floor, tama naman. Kaso ang problema, kaya kinakailangan natin tawagan ng blocking foul. Kasi yung forma ng katawan ng depensa, yung number 6, nakatagilid. Yan, nakatagilid siya. Kaya tumama yung paa ng opensa doon sa depensa, yung number 6, kaya bumagsak yung player. Kaya dapat tawagan siya ng blocking foul o kaya ng cylinder foul. Yung bagong rules natin ngayon sa foul, yung cylinder. Yan. Mamili sa dalawa. Either blocking foul o kaya cylinder foul. Ngayon ang tanong, sabi ng ibang nag-comment, traveling. Di ba, traveling? Okay, para sa akin, ito po ay legal play. Ngayon, paano natin masasabing legal play yan? Kasi pag tinawagan mo ng traveling yan, double bukol. Hindi mo nga tinawagan ng foul yung kalaban. Tatawagan mo pa siya ng traveling. Kung ako yung coach, marunong yung coach, alam yung definition ng traveling, yari tayo. Mapoprotesta. Ngayon, according sa FIBA rules, kaya masasabi natin itong legal play, yung slide na yan, hindi ko kakaka, kailangan umunawa. According sa FIBA rules, Article 25, yan. Mababasa po natin sa page 31, yung Article 25.2.2. A player falling, lying, or sitting on the court. Yan. May dalawang bullet. Doon po sa bullet number 1. It is legal when a player fall and slide on the court while holding the ball or while lying or sitting on the court, gain control of the ball. Ayan, nakalagay po. Legal play. Na ang player daw ay tawag dito, nadulas. Nadulas. Ano pa ibig sabihin ng fall? Natumba. Yan. Natumba. Kaya bumagsak. Hawak po yung bola sa loob ng playing court. Diba? Tapos siya nga po ay dumausdos. Ang sabi ng FIBA, yan po ay legal play. Kasi accidentally yung kanyang pagkakadulas. Ngayon, meron pa tayong isang interpretation na pwedeng puntahan. Magbibigay ng diin at paliwanag yan. Sino po? Yung OBR. Okay, punta po tayo sa OBR. Mababasa naman natin sa OBR Article 25. Yung pong page 50. Nakalagay naman po rito yung Article 25-1 statement. Parang same lang yung kanilang pagkakapaliwanag. It is legal if a player who is holding the ball, yan, falls on the court, yan. It is also legal if a player, after falling on the court while the ball slide because of momentum, yun, dahil po sa momentum, kaya yung player tumausdos, di ba? Yan. However, if the player then roll or attempt to stand up while holding the ball, it is violation. Maliban na lang kung ang player, di ba, na-slide, gumulong o kaya aakmang tatayo, yung dalawang paa niya, inapak niya sa flooring, pwede na po siyang matawagan ng traveling. Pero kapag dala po ng momentum, di ba, yung player, natumba, dumausdos, dumulas habang hawak yung bola, dala ng momentum, kaya po siya pa-slide, dala ng momentum. Siyempre, yung katawan ng player, obligado yan, i-slide. Yan po ay legal play. Okay, muli mga kabola, mga kapito, hanggat maaari, dapat ang tawag po natin dito ay blocking foul, hindi po traveling. Kung may nakuha yung aral, please follow and share. Kuya Roger, thank you! Magandang gabi mga kapuso! Okay, muli, pag-aralan natin to, yung video na nasa taas. Yan. Kuya Roger, ano po ang hatol mo dyan? Yan. Ito po ba ay basket count or not count? Ngayon, kung binasket count po natin, ilang puntos ang ibibigay natin sa player. Okay? Ang sasagot po dyan si FIBA. Hindi naman lahat ng aking ikangay paliwanag ay 100% tama, pero kayo na po ang bahalang umunawa. Meron namang FIBA rules article, kayo na po ang bahalang umunawa dyan at saka bumasa. Okay? Saan po natin makikita yung sagot dyan? Puntahan natin yung article 16 ng FIBA rules sa OBR. Page 21. Yung pong goal, well made, and its value. Okay, yung definition ng goal o kaya ng tira, ng shoot. Kailan ba na magkakaroon ng halaga? Nakalagay po dito sa Article 16. Point 1.1, a goal is made when a live ball
enter the basket from above and remain within or passes through the basket. Okay, yung pinaka-menu. Para malaman natin na may halaga yung isang tira, kinakailangan live ball. Pangalawa, may oras pa. Ano nangyari dyan sa video? May oras pa at live ball. Kaya wala tayong magagawa dyan. Kung hindi, iba-basket po natin yan. Yan, basket count po talaga yan. Ngayon, ang tanong, Kuya Roger, ilang tira, no? Ilang puntos ang ibibigay natin sa player sa ganyang pagkakataon? Medyo, medyo ika nga, parang gray area. Gray area, no? Pero merong sagot si FIBA. Ngayon, kapag walang ruling na doon sa liga, walang ruling na alam, o kaya walang conduct sa clinic, hindi nag-conduct ng clinic, problema yan. Pero kung may clinic, at aral yung mga player, alam na nila yung dapat nilang gawin. Okay, tanggapin yung FIBA rules. Ang sabi ni FIBA sa ganyang pagkakataon, yung ruling, punta po tayo sa Article 16.2.1. A goal is credited to the team attacking the opponent basket into which the ball has entered as follow. Yan. Para malaman nga natin, may bibigay yung puntos doon sa play na tumira. Yan, tumira doon sa kalaban. Ilang puntos po bang ibibigay natin dyan para makredit natin doon sa play na tumira? Punta po tayo sa bullet number 3 ng Article 16.2.1. Ito po yung maliwanag na paliwanag ni OBR. Ang nakalagay, a goal release. Yan. A goal release from the 3-point area. Yan. Count 3 points. Ibig sabihin, kung tumira daw po ng 3 points, release sa 3 points. Saan po ba tumira yung player? Sa 3 points. Release yung bola sa 3 points. Ang sabi ng OBR, okay, 3 points ang ibibigay natin na puntos doon sa tumira. Ang nakalagay dito, 3-point goal area count, bibigay po tayo ng 3 points. Okay, Kuya Roger, para namang hindi ka panipaniwala sa 2 points area pumatak yung bola eh. O ngayon, punta po tayo sa OBRI para magbigay ng mas maliwanag at mas madiin na paliwanag. Okay, para hindi na po tayo maguluhan. Okay, ang sabi naman ng Article 16 -5 ng OBRI, page 26. Ang nakalagay po ganito sa statement. If the ball enters the opponent basket, the value of the goal is defined by the place on the court where the ball was released from. Yan. Para daw malaman natin, ma-define natin kung saan yung lugar na kung saan tumira yung player. Ang sagot niya, where the ball was released from. Ngayon, saan ba nag-release ng bola si player? Si player saan nag-release ng bola? Sa 3 points di ba? Yun ang problema. Sinigunda ng OBRI na ibig sabihin kung saan daw na-release yung bola, doon tayo magbe-base o magde-define kung saan po tumira yung player. Okay, ang kasunod. The ball may enter the basket directly. Okay, kapag yung player tumira ng 3 points directly, di ba? Sa ring talaga tumama o kaya sa ring talaga na shoot, walang usapin doon. Basket count dyan. Kasi kung may oras at tumunog yung buzzer sa buzzer beater. Ito yung pinaka sa tema natin, yung pinag-uusapan. Or, yan, indirectly. Yan, ibig sabihin, hindi rektang pumasok dun sa ring kasi hindi galing sa ere, di ba? Dito, ang nangyari dito, tumalbog sa flooring. Ang nakalagay dito, or indirectly when during the pass the ball touches any player or touch the court before entering the basket. Ayan, maliwanag, ibig sabihin tumama daw dun sa court, di ba? Before entering the basket. Kuya Roger, pasa yung pasa yung sinasabi diyan sa statement Tama naman sa pasa. Pero meron pa tayong isang paliwanag, isang example. Punta naman natin yung Article 16. Article 16, yan. Das 7. Ito na yung pinakasagot. Yung example, yan. Ang nakalagay po rito, A1, attempt a shot for a 3-point goal. Yun nga po, yung player na yan. Nag-attempt ng 3-point goal. Diba? Yung player, tumira. After the ball has left the hand, yan. Pagkatapos nga daw po mabitawan ni shooter yung bola sa kanyang kamay, ito na yung pinakasagot. It touches the court. In the team A 2 points area, the ball enters the basket. Ano po yung sagot ng interpretation ng Article 16-7? Interpretation, ito na yung pinakasagot.
A1 goal shall count for 3 points. Di ba? Ibig sabihin, yung tira ni A1, kung yung tira ni A1, wala tayong magagawa. Kung hindi, i-count natin ng 3 points. Yan. Yun po yung interpretation. Bakit? Kasi nakalagay dito. A1 goal shall count 3-point area. It was released from the 3 points goal area. The game shall be resumed as after any successful goal. Yan. Wala pa tayong magagawa. Maliwanag na po yung pinaliwanag ng example ng OBRI na si A1 tumira ng 3-point goal tapos tumama dun sa flooring or dun sa court. Yung flooring yun po yung court. Tapos dun sa 2 points area pumatak yung bola. Yan, the ball enters the basket. Yung interpretation ng ni OBRI, A1 shall count for 3 points kasi tumira nga dun sa 3 points area. Medyo gray area, no? Pero kung wala po talagang clinic or walang tinatawag na basketball orientation yung liga, ganyan po ang mangyayari. Magkakagulo. Pero take note, pag ligang bundok yan, alam mo na ibig sabihin, gumamit ka ng ganito. Sintulo kumon, di ba? Kasi magkakagulo talaga. Okay, muli, kung minukuha po yung aral, please, follow and share. Kuya Roger. Thank you!